Gusto niyo bang malaman kung bakit tumanggi si congressman na bumoto sa for impeachment? Ako sa totoo lang, di ako believe dito eh. Kaya nung unity team, hindi ako sumama eh. Nito totoo lang, hindi ako sumama. Hindi ako believe dito. Hindi ako panatiko nito. Disappointed ako sa kanya. Sa totoo lang. Kasi halatang halata ako, on my own opinion, makasara to. I-debunk lang natin yung sinabi niya. Mga kabayan ko. Panoorin niyo, isa sa mga kaalyado ni PBBM. Mga kababayan ko. Mukhang mag-o-over the backward na. Panoorin niyo. Bakit ho kayo hindi nag-sign ng impeachment? Hindi, kasi impeachment is a very serious matter. Oh! Now you know. Now you know the impeachment is very serious matter. Correct. Impeachment is a very serious matter. And now, the Filipino people is very serious because of this impeachment. The Filipino wants na pagsalitain, tanungin si Sara na asan ang pera ng taong bayan. And now, narinig nyo sa kanyang bibig, mga kababayan ko, that the impeachment is a very serious matter. Ito pa. No. So, sa akin, no? I'm speaking for myself, of course. He's speaking for himself. I respect the decision of others. Madaming pwedeng maging resulta yung impeachment eh. Yes. Sabi niya dito, maraming pwedeng maging resulta ang impeachment. Ano kaya yung resultang hinahanap niya? Negativity o positivity? At yun eh yung kaguluhan o yung away. So talagang pinag-iisipan ko ng mabuti at hindi naging sapat yung isang araw para mabuo ko yung desisyon ko. No? Palusot to eh. Hindi ako, opinion ko po ito Opinion ko po ito. First of all, Kong Toby Tiangco. Sir, nirerespeto po kita bilang kongresista. But, hindi ko po kayo binabanatan dito. But I will give my own opinion din. Kasi, kung from the start, Mr. Tiangco, ilang buwan tumakbo ang impeachment umuugong doon sa loob ng Kongreso? Ilang beses? Na-delay pa nga eh. Na-delay pa nga eh. Na-delay pa. Na-delay. Bakit? Sa totoo lang, bakit? Bakit na-delay? Doon pala makakapag-isip ka na eh. Doon pala titimbangin nyo na po eh. Kung ito ba'y para sa batas? Ito ba'y for, started on December 5 from Tita Lily Ragasa. Doon pala titimbangin mo na eh. Nagkasala ba to? Ito ba'y nagawa niya? May ebidensya ba? Asa na ebidensya? Nalalabas natin ebidensya? Ilan ba ang ebidensya dapat ilabas natin? My God. Iyo po yung kauna-unahan na kongresistang napansin ng taong bayan na ayaw niyong bumoto ng impeachment. And nagulat nga ako kung bakit isang araw, okay lang kung sinimulan ng araw na yun, pero hindi ko talaga inaasahan na itra-transmit on that day. Kasi alam naman namin lahat yung legislative calendar. Yung legislative calendar na pinupunto niya. Alam naman namin na huling araw na yon. That Wednesday. Alam naman namin na wala ng panahon yung Senado para talakayin kasi sabay naman kami nag-aayos. No, nag-convene nga yung Senado eh. Sure, no? So, I just needed more time to think about it dahil seryosong bagay yan. Madaming pwedeng maging epekto sa ating bansa, lalong-lalo na yung
away at disunity. Ayan. Diyan tayo magkakatalo. Congressman Tiangco. Ulitin ko, hindi kita binabanatan. Wala akong panahong bumanat. Opinion lang ako. Number one, sino ba gumawa ng disunity? Sino ba sumira ng unity? Let's go back to the past and let's deep dive doon sa pinaka-root ng ugat ng pinagtalunan. Tanong, kanino nagumpisa ang disunity? Kanino nagumpisa? Sagutin niyo po ako, mga kababayan ko. My dear disunity, mga kababayan ko. Bakit nabuwag yung unity ng ng Marcos Duterte? Mga kababayan ko. Sino? Sino ang bumuwag, mga kababayan? Gusto niyo malaman kung sino? Mga kapatid? Papaalala ko sa inyo. Okay. Sinong bumuwag ng samahang Marcos Duterte? BP? Hindi si Sara. Mga kababayan ko. Si Digong, correct. Sino sumira? Paano sinira ni Digong ang unity? Ang Marcos Duterte noon. Paano mga kababayan ko? Ginamit si GMA. From GMA, kukunin yung position ni Martin. Mga kababayan ko, kukunin yung position ni Martin para si GMA maupo bilang Senate President. House Speaker, mga kababayan ko. Para maging House Speaker. Ngayon, mga kababayan ko, nung nalaman ni Martin Romualdez na gagawin ni GMA yon, inunahan ni Martin yung pangyayari na yon. Tinanggal niya bilang Deputy Majority Floor Leader si Gloria. Diyan nag-umpisa, mga kababayan ko, yung hidwaan. Mga kapatid, diyan nag-umpisa yung hidwaan. Mga kababayan ko. Diyan nag-umpisa yung bakbakan. Pag lumalim pa tayo, mga kababayan ko, bakit? Lalayman pa natin. Punta pa tayo, very basic. Lalim tayo konti. Bakit? Bakit nga ba gustong kunin na kagad ni Duterte yung position? Mga kababayan ko, na makapaupo si Sara. Alam naman natin na pag naupo si Gloria, ipa-i-impeach si Bongbong. Mga kababayan. Ngayon, tanong ko dito, bakit nga ba gustong kunin kagad ng matandang Duterte yung posisyon para umangat na presidente si Sara? Mga kababayan. Dahil sa maraming malalaman si Marcos sa kanila. At yun yung iniingatan ni Duterte. Hanggang sa eto na, mga kababayan ko. Late lang, wag mo natin pupunta sa ICC, kikwento ko lang. Yan disunity na yan ganito, mga kababayan ko. Yan disunity na sinasabi ni Mr. Tiangco, mga kapatid. Ganito, ayaw ni Duterte na kaya kailangan niyang paupuin si Sara na presidente para manatili sila sa posisyon na malakas, mga kababayan. Para mapagtakpan yung mga mess na ginawa nila. Anong mess na ginawa nila, mga kababayan ko? Pag nakita ni Bongbong Marcos yan, dadalihin ni PBBM kasi yan, mga kababayan ko. Anong ginawa nila, mga kababayan? Eto, tinira nila si PBBM, sinira sa social media, but they cannot destroy the name of the Marcoses inside the world of social media. Hindi nila mawasak-wasak. Sinabihan nilang bangag, adik, sinira nila dahil alam nila na yung asawa, weaknesses, social media. Ngayon, mga kabayan ko, Ngayon, mga kabayan ko, nung nakita na ni PBBM yung mga katarantaduhan ng dating administrasyon, ano ginawa ni Bongbong? Mga kababayan ko, nilinis. Anong unang nilinis, mga kababayan? Kayo po magsabi, wag po sa akin. Please comment down below, mga kababayan ko. Wag mo na rin kalimutan mag-like. Anong unang nilinis ni PBBM na winasak niya nang nakita, mga kababayan ko, na pinoprotektahan ng mga Dutertes? Ano? Mga kababayan ko, makinig kayo. Ano? Pogo. Pogo. Second,
Mga kababayan ko, nagwala yung Duterte sa Davao. Balikan natin. Ano pa mga kababayan ko? Nung nahuli yung shabu lending sa Maynila, kung saan sangkot yung mga general niya, mga kababayan. O ano pa mga kababayan ko? Niligwak niya yung mga dapat ligwakin. Napakarami. Even ang pagpapapasok ng illegal drugs sa Pilipinas, hirap na sila. Talagang dinali ni PBBM kung ano yung mga highlights ni dating Pangulong Duterte na gustong-gusto niya na pinoprotektahan niya. Eto na, mga kababayan ko. Eto na, pinakamasakit. Mga kababayan, nagsalita sa Davao. Putang ina, may presidente tayong adik! Diba? Naalala niyo yun? Nung nagpupuputak yung matanda doon. Kasi bakit mga kababayan ko, lahat ng negosyo bagsak na. Wala na. Kaya masasabi niya, putang ina, may presidente tayong adik! Bagag noon, bagag pa din! Tingnan nyo mabuti. The demolition job kanina na focus. Kay PBBM? No. Kay Martin. Secondary si Bongbong ang nag-ani. Sabay nilang binanatan yung dalawa. Hanggang sa malaman. Eto pa, pinakamasakit. Pumutok yung West Philippine Sea. At si Harry Roque, nadulas mga kababayan. Nadulas si Roque na may gentleman's agreement between the China. Diba? Mga kababayan ko, natukoy ngayon na meron tayo na presidenteng kaalyado ng China. Diba? Mga kababayan, yan yung nangyari. So ito na, mga kababayan ko, ang nangyari pa dito, inaresto si ganito, inaresto ganyan. Hindi nyo napansin, winalis ng gobyerno lahat ang kaalyado ni Digong, mga kababayan, na sumisira sa pondo at pera ng taong bayan. Correct. Ngayon, ano yung pinaka-final? Mga kababayan ko. Ano yung pinaka-final? President Bongbong Marcos, binigyan niya ng hustisya ang mga taong namatayan sa extrajudicial killing. Kaya nga natatawa ako eh. Kasi andun na siya sa Netherlands, mga kababayan, mga kapatid. Andun na siya, wala na siya. Hindi na makakalabas yun dun. Mga kababayan ko. Kasi sino ba nag-umpisa ng disunity? Para sa akin, kung si Digong. Para magbenepisyo si Sara. Diba? Ngayon, let's talk about the impeachment. Paano nga ba, bakit nga ba tayo nag-i-impeachment? Ba't ba gusto natin pa-impeach yan? You know, the reason, may own opinion again, panagutin kasi merong pondo ng taong bayan na ginastos sa hindi tama and that is an constitutional problem. Mga kababayan ko, dapat ipa-impeach yung mga ganyan because he is the second highest position in the government. Kailangan natin siya ipa-impeach, kailangan natin siyang panagutin. Hindi dahil sa wala lang. May reason tayo. Mga kabayan ko, questionable yung mga perang nilabas niya sa pera ng pondo ng taong bayan, mga kababayan ko. And sasabihin ni Kong, it's very hard ganyan eh. Alam mo para sa akin, that is palusot. Palusot. Palusot yan, palusot. Mga kababayan ko. Palusot to, palusot. Sobrang palusot. Sa sobrang palusot, mga kababayan ko, hirap na hirap mag-deny. Ating bansa. Do you think magkakaproblema bansa natin, mga kababayan? Pag ganun? Do you think magkakaproblema bansa natin, mga kababayan ko, pag pina-impeach si Sara Duterte? The Filipino, there's a survey from the SWS and the False Asia. Ang Pilipino interesadong pagpaliwanagin si Sara kung saan nangpunta ang pondo at pera ng taong bayan. Ngayon, naglalabasan yung mga kaalyado niya.
na dumidiin ngayon. Na nagbabaka sakali baka pag nanalo si Sara mabigyan ng posisyon. Para sa akin, mga kababayan ko, ito lang. Para sa akin gusto ko lang po sabihin sa inyo na kahit na magpumilit kayo, kahit na magtago kayo, identified na kayo. Hindi man humarap si Sara sa impeachment, at least alam na namin kung sino yung mga taong hindi namin iboboto. Yes. At lumantad kayo ngayon. Sa 2028, you think the Senate President iboboto ang tao? No. Sa tingin nyo ba iboboto yung mga ganyang ginagawa nyo? No. Hindi na kayo makakaulit pa. Kahit kailan. Dahil sa ginagawa nyong ganyan. Di ba? Simple lang ang tanong. Sana po, ito lang Ayaw nyong paharapin si Sara sa impeachment, hindi kayo boboto kasi ayaw nyong ipaalam sa kanila, ayaw nyo ipaalam sa taong bayan at pabubukayo kayo na pag tinanong si Sara, saan mo dinala ang pera ng taong bayan? Pag tinanong, sample lang ang tanong There is a question na ganyan. O, sino si Mary Grace Piatos? Kaya bang iharap ni Sara? Hindi. Sino si Kokoy Villamin? Kaya bang iharap ni Sara yun? Hindi. Pero si Senator Bato de la Rosa, kaya niyang sabihin, maraming piatos sa Davao. Oo, maniniwala ko, fix man, mamatay man, maraming piatos sa Davao. Sabi nga ni Senator Bato, di ba? Naalala niyo yun? Kapag si Sara nahatulan ng guilty sa impeachment, tandaan niyo to, kahit any level ng gobyerno, kahit mapakagawad kapitan, hindi na makakatakbo yan. Mga kababayan ko, mga kapatid, kaya ganyan na lang sila katindi, mga kababayan, na protektahan yung patron nila upang sa 2028, mga kababayan ko, mukhang birhen na Diyosang nakakulay puting haharap at kakaway-kaway. Sasabihin yung mga pangako, mga kababayan ko, kapag ako naging presidente ng Pilipinas, sigurado ako na unlad ang bansa natin. Paasahin na naman tayo, mga kababayan ko. Marami na naman tatangat-tangang Pilipino na magtataas ng ganyang kamay. Di ba? Sabay kakantang. Mga kababayan ko. Sabay kakantang yung mga yan. Pilipinas, Duterte pa rin. Sabi niya, pinaka magulang sa lahat sa amin. Diba? Nakakaunya. Ay nakakao din sa amin. Diba? Pilipinas, Duterte pa rin. No way. In 2028. Say goodbye. So I want you to know, guys. Sasabi ko na sa inyo. Huwag kayong maglalagay ng bobo sa 2028. Kung pipili ako ng vice o presidente, ang choices ko lang, isa lang. Si Risa. Pero sa Senado ngayon, wala pa akong nakikita. But if General Torre tatakbong presidente, why not? Diba? Baka mamaya siya yung dark horse sa likod na bilang bubulusok. If Senator Risa wants to run for presidency or vice president, I will go for Risa Ontiveros. Magbabaka sakali ako kasi may matinupe. May maayos pa ang utak na isang senadora. Mas bibilib pa ako doon sa isang Risa Ontiveros, mga kababayan. Kung tatakbo ka sa higher position, supportado kita. Run. Laban mo yan.